Ang kwento ay nagsimula sa pagpapakilala ng pangunahing karakter na si Joey Fun, isang Demon Emperor na nakatira sa Holy Land. Nakakuha siya ng isang makapangyarihang aklat, ang Book of Nine Secrets, na isinulat ng Ancient Devil King. Ang Devil King ang pinakamakapangyarihang emperor sa kontinente, at ang kanyang kaalaman at karunungan ay naipasa sa aklat na ito. Gamit ang aklat na ito, ang tagapagmana ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan mula sa langit at lupa, ginagawang pinakamakapangyarihan sa Holy Land. Dahil napakahalaga ng aklat na ito, nais ng lahat sa Holy Land na mapasa kamay ito. Kung kaya't nung kumalat ang balita na si Joey Fun ay nakakuha ng aklat, at lahat ng ekspertong martial artist ay nagsimula ng hanapin ang Magic Emperor. Habang nakaupo si Joey Fun sa kanyang trono, pumasok ang kanyang alagad na si Zhao Cheng at sinabi na ang kanilang mga mountain troop ay nabiktima at pinatay. Iniulat din niya na maaaring dumating ang 7 emperors anumang oras para kunin ang sinaunang aklat. Pinayuhan naman ni Joey Fun si Zhao Cheng na huwag itong magpanik, yamang may tiwala siyang kaya niyang talunin ang mga ito ng mag-isa kahit pa silang lahat ay magsama-sama. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung paano natalo ang lahat ng kanyang mga tauhan ng ganun na lang. Lumabas ang Magic Emperor mula sa templo at nakita niya ang maraming martial artist na handang patayin siya at kunin ang aklat mula sa kanya. Tinignan ni Joey Fun ang mga ito ng may pagkadiri at tinawag na mga insekto ang mga ito. Agad niyang inatake ang mga martial artist at pinagputol-putol niya ang mga katawan nito gamit ang kanyang mabilis na atake. Si Joey Fun ay tumawa dahil walang magawa sa kanya ang mga insekto na ito. Bigla, narinig ng Magic Emperor ang isang tinig na nagpapahayag na hindi siya patatawarin ng mga ito, nagmumula sa kanyang itaas. Ito ay ang tinig ng 7 emperors na kakadating lamang sa eksena. Si Joey Fun naman ay napuno ng pananabik at agad na lumipad sa itaas kasama ang kanyang tauhan na si Zhao Cheng dahil sa wakas ay dumating na ang kanyang mga kalaban, ang 7 emperors. Sinabi naman ng Emperor of Sword kay Joey Fun na ibigay niya ang aklat sa kanila kung gusto niyang iligtas ang kanyang buhay. Tinanggihan ito ni Joey Fun at sinabi na siya ang leader ng 8 royals na kinikilala sa kanilang sanctuary. Tumawa si Joey Fun at sinabihan ng 7 emperors na kayang-kaya niyang talunin silang lahat dahil siya ang pinakamalakas na tao sa Holy Land. Sinabi naman ng Sword Emperor kay Joey Fun na siya ngayon ang kaaway ng buong Holy Land. Kaya't sa tingin ba niya ay walang emperor na mas malakas pa sa kanya dito, kaya't walang silbi ang kanyang paglaban sa kanila. Tumawag naman ng pansin ang isa sa mga emperors at nagpahayag na ang aklat na hawak ni Joey Fun ay isang relic ng Ancient Emperor. Kaya't nararapat lang na ibigay niya ito sa kanila. Inirekomenda naman ni Zhao Cheng na sumuko na sila dahil ang kanilang kausap ay ang pinakamalakas na emperor sa Holy Land. Tumawa naman si Joey Fun dito at sinabi na kahit kaaway siya ng buong Holy Land, kayang-kaya pa rin niyang talunin ang lahat. Bigla, nagulat si Joey Fun nang bigla siyang sinaksak mula sa likod ng kanyang alagad. Tumawa naman si Zhao Cheng at kanyang sinabi na dapat ay sumuko na ang kanyang master dahil oras na niyang mamatay. Nagulat si Joey Fun sa ginawa ng kanyang alagad at kanyang sinabi na sa tingin niya si Zhao Cheng ang taong nagsiwalat ng impormasyon tungkol sa aklat at ang pumatay sa kanyang mountain troops. Tumawa naman ang mga 7 emperor dahil sa nangyayari habang si Joey Fun naman ay nagtanong sa kanyang alagad kung bakit siya nito pinagtaksilan. Kahit na siya ang nagturo sa kanya mula sa pagkabata niya. Sinagot naman siya ni Zhao Cheng na ang dahilan ay ang hindi pagpayag ni Joey Fun na mabasa niya ang aklat. At ang malala pa ay parang tinuturing pa siya ni Joey Fun na mukhang magnanakaw. Ang Magic Emperor ay napuno ng galit, at ito ay napatanong na ginawa lang ba ito ni Zhao Cheng dahil sa ganito kababaw na dahilan. Si Zhao Cheng ay inalis ang nakasaksak niyang espada sa katawan ni Joey Fun at siya ay nagpahayag na sabihin na ni Joey Fun ang gusto niyang sabihin sa kanya ngunit ngayon ay siguradong hindi na siya makakaligtas sa kamatayan nito. Si Joey Fun ay napaisip na ito mismo ang rason kung bakit hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang alagad tungkol sa aklat dahil para itong halimaw na walang tiwala sa lahat ng tao sa mundo. Si Joey Fun ay tumawa ng malakas at siya ay nagpahayag na para walang makakuha ng aklat na ito ay sisirain niya ito kasama ng kanyang katawan.
Napansin naman ng Seven Emperor at ni Zhao Cheng na nais mag-self-destruct ni Zhou Yifan ngunit sila ay wala nang magawa. Isang malakas na ilaw naman ang lumiwanag dahil sa ginawa ni Zhou Yifan. Matapos mag-self-destruct ni Zhou Yifan ng kanyang katawan, ang kanyang kamalayan ay naglakbay sa isang malalim na kagubatan. Hanggang ang kamalayan na ito ay pumasok sa isang walang buhay na katawan ng isang bata. Bigla, si Zhou Yifan ay nagising at siya ay nagulat na tila ba nagbago na ang kanyang katawan. Siya ay tumayo at kanyang naisip na hindi niya inakala na siya ay mabubuhay muli sa mahinang katawan ng mortal na ito. Bigla, si Zhou Yifan ay narinig ang isang malakas na ingay mula sa madilim na gubat at siya ay nabahala nang makita niya kung ano ito. Isang malaking ulo ng gutom na halimaw ang nagpakita sa likod ng mga damo. Ang malala pa ay ang halimaw ay hindi lang nag-iisa at ang mga ito ay naglalaway na nang makita ang taong pagkain nila. Ang mga lobo na ito ay nagsimulang sumulong para atakihin ang akala nilang mahinang tao. Ngunit bigla, si Zhou Yifan ay tiningnan ng mga gutom na lobo at kanyang sinabihan na umalis na ang mga ito. Ang mga lobo naman ay nakaramdam ng takot sa kanilang katawan nang makita nila ang aura na lumalabas kay Zhou Yifan. At ang mga ito ay nagmadaling umalis sa harap ni Zhou Yifan. Ang ating pangunahing tauhan ay nagsimulang maglakad sa paligid ng kagubatan, nang marinig niya ang sigaw ng isang lalaki na humihingi ng tulong. Si Zhou Yifan ay naging seryoso at kanyang naisip na maaaring kasamahan ito ng may-ari ng kanyang katawan. Napansin din niya na ang antas ng lalaki ay nasa second layer. Kaya siya ay lumapit dito habang iniisip na maaari niyang maabsorb ang lakas nito para mapalakas ang kanyang katawan. Bigla, ang lalaki ay napuno ng takot at ito ay nagtanong kung ano ang ginagawa ni Zhou Yifan. Napansin din ng lalaki ang kakaibang kilos ni Zhou Yifan kaya siya ay napasigaw na hindi ito ang Zhou Fan na kilala niya. Si Zhou Yifan naman ay tumawa at kanyang sinabi na tama ang lalaki, hindi nga siya si Zhou Fan kundi ang Magic Emperor ng Holy Land, si Zhou Yifan. Para sa kaalaman niyo po ang tunay na pangalan ng Magic Emperor ay Zhou Yifan, habang ang pangalan naman ng katawan na napasukan niya ay Zhou Fan. Kaya para mas madali gagamitin na lang natin ang Zhou Fan. Si Zhou Yifan ay agad na ginamit ang teknik na Drain Touch sa lalaki. Ang teknik na ito ay isa sa mga natutunan niya sa The Book of the Nine Secrets. Lumipas ang gabi, at si Zhou Yifan ay natapos ng maabsorb ang lakas na kanyang nahigop mula sa lalaki. Naisip din ni Zhou Yifan na ang Drain Touch na teknik na ginamit niya ay talagang napakalakas dahil may kakayahan nito na kunin ang kaluluwa at lakas ng biktima. Ngunit ang problema lamang niya ay kailangan niyang maglaan ng oras para tuluyang maabsorb ang lakas na ito para walang rejection na mangyari mula sa kaluluwa ng biktima nito. Si Zhou Yifan ay agad na kinuha ang suot na damit ng lalaki at kanyang sinabi na bago siya umalis, susubukan niya muna kung gaano kalakas ang katawan niyang ito. Si Zhou Yifan ay nagsagawa ng isang malakas na atake ng kidlat papunta sa malaking bato sa kanyang harapan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at nagdulot ito ng pagkawasak ng malaking bato. Ang mga usok mula sa pagsabog ay kumalat sa paligid, at si Zhou Yifan ay tumawa dahil sa naging epekto ng kanyang atake. Si Zhou Yifan ay napuno ng determinasyon at kanyang sinabi na maghintay lamang ang 7 emperor at si Zhao Cheng dahil sisiguraduhin niyang maghihiganti siya sa mga ito. Dagdag pa ni Zhou Yifan na kapag nakabalik na siya sa Holy Land, ito na din ang magiging katapusan ng mga ito. Si Zhou Yifan ay nagsimulang umalis at naisip niya na ang katawan na ito ay naayos na niya at sa kasalukuyan nito ay may lakas ng isang 5th layer martial artist. Naisip din niya na ang katawan na ito ay mahina at sa tingin niya ay matatagalan pa bago niya maibalik ang dati niyang lakas. Bigla, siya ay napahinto nang marinig niya ang ingay sa ibaba niya. Siya ay agad na nagtago sa puno at napansin na may mga tao sa ibaba. Ang mga taong ito ay ang young miss ng Lu family at ang guardian nito na si Pang Tonling. Ang mga humahabol naman sa kanila ay ang mga tauhan ng kanilang kasalukuyang head servant ng Lu family, si Sun Guanjia, na miyembro din ng kanilang kaibigang pamilya, ang Sun family.